Yung mga minamahal, matagal ko na talaga tong pinagninilay-nilayan tungkol nga po dito sa issue ni Bongo at ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang talaga siya nag-explode sa labas ng DDS camp, pero mahalata ninyo na mayroong sign na talagang nagkakaroon sila ng hidwaan. We all know naman na itong si Bongo is, kanang kamay ni former President Duterte. And alam din naman ninyo na tumakbo bilang presidente itong si Bongo. Umiyak pa nga kay Digong. Pinayagan ni Digong, 'di ba, na tumakbo itong si Bongo. But all of the sudden, dahil nga medyo ayaw ni Sara sa kanya, dito siya kay PBBM kumampi. I think yung hidwaan ni Bongo at hidwaan ni Sara Duterte, hindi ito bago eh. I think matagal na to kasi kung gusto ni Sara Duterte si Bongo, dapat noon pa man nakipag-join na siya dito kay Senator Go. And mapapansin ninyo nung mga nakaraang buwan, mayroong video na magkasama si Go at si Sara pero hindi sila nagkakamayan. And 'di ba, last year nagsalita, noong February bago mahuli itong si Kibuloy, nagsalita si Pulong, 'di ba, na bakit hindi ka nagsasalita tungkol sa overkill issue? Diba? Alam niyo yan mga minamahal na hindi nagsalita itong si Bongo sa overkill issue kaya tinawag siyang traitor. Pero I think that's not the reason. I think that's not the reason enough para pagsabihan ni Pulong itong si Go na traitor ka. I think meron pang mas malalim dyan. So, parang feeling ko they are fighting for the throne, they are fighting for the name, they are fighting for the power, or they are fighting for the money. Hindi ko lang sure kung ano yung pinag-aawayan nila, but the core message here is merong nangyayaring civil war between Bongo and Hanilet and Sara Duterte. Sino dito yung mga DDS na team Hanilet? Sino yung mga DDS dito na team Sara? May team Alpotera, may team Go. Diba? Ang ingay ngayon ng DDS mga minamahal. Pero sobrang tahimik sa Davao. Sobrang tahimik sa Davao. Pero yung mga Duterte camp, halata naman na nagkakagulo. Pero nagkakaisa lang sila kay Digong. Pero may mga kanya-kanya silang kanya-kanya silang laban. Hindi laban sa posisyon, kundi laban sa mga bawat nila sarili. Dahil gusto nilang makakuha ng fame, ang iba clout, ang iba power, ang iba money. So ngayon, sa akin napapansin, ang tunggali ang Sara Duterte and also, syempre, brothers, di ba? Versus laban sa duo. Sino yung duo na yan? Si Bongo at itong si Hanilet Avancenia. Habang itong si Bongo ay matagal nang tinuturing, di ba, na right hand ni former President Duterte at itong syempre si Hanilet, GF nga ni Digong itong si Hanilet. So, naging katuwang niya din sa lahat ng bagay. Ito namang si Sara at itong kanyang brothers, tila baga parang merong lehitimong pinaglalaban. Like, no, kami yung tagapagmana. 'Di ba? Kami ang totoong Duterte legacy. Parang 'di ba ganyan, yung kumbaga pamilya sa pamilya nag-aagawan kung saan ba tunay si Digong, sino ang tunay na totoo, sino ang peke. So, wala akong pakialam sa sa away, sa mga nagaganap na hidwaan dyan. Pero, mga minamahal, may iilang source tayo, tingnan nyo, katulad ni Maharlika. Si Maharlika, sinabi niya na hindi pinapapasok si Hanilet Avancenia doon sa International Criminal Court. At sinisi nila itong si Kaufman. Pero, sino ba yung kumukontrol kay Kaufman? Di ba walang iba, kundi itong si Sara Duterte. So, ginawa lang nilang way para magalit ang tao kay Kaufman, pero yung pinaka-real mastermind nito, I think, walang iba kundi si Sara Duterte. Kumbaga, nakakapagtaka, no? Pamilya sa pamilya, inaaway ninyo for what? For the money? Diba? Kung mamatay man si Digong, kanino at sino ang hawak ng pera? Ganun ba? Ngayon naman, ito misteryoso din to yung kay Bongo. Issue ni Bongo na almost ilang months na, hindi pumupunta si Go. Doon mga minamahal sa The Hague. I don't know kung choice ni Bongo na hindi pumunta sa The Hague or baka merong mas malalim na reason dyan. Baka gusto niya pumunta pero merong pumipigil. 'Di ba? Pwedeng ganon. So ngayon,
Ang dating kasi nito, itong si Sara Duterte, parang she has a control all over the things. And she can manipulate every person na kung sino man ang gusto niyang i-manipulate. Pero yung punto ko lang dito, ganyan ba? Si Sara pa din bang ipaglalaban nyo? After all na, kunyari, eto, makita nyo si Go, trying hard, working hard para kay former President Duterte, and then eventually may isang swapang garapal na anak, 'di ba, na gustong umangkin sa posisyon. Kaya tingnan ninyo, siya yung nagiging source ng pagkagulo-gulo. So, kung diyan pa nga lang sa kanila nagkakagulo-gulo na sila, what about kung maging presidente pa itong si Sara Duterte? She can lead? Ha? Mga minamahal? Is she pala, I mean, 'di ba? Kaya niya bang panindigan ng pagiging leader? Kaya niya bang maging leader? 'Di ba? So ngayon, itong si PRRD tahimik. Malamang nandun si Digong, hindi pa makalaya, syempre kulong, talagang literal na tahimik 'yan. Yung mga pinag-uusapan nila, mga recorded 'yon, 'di ba? So ngayon, itong pag-isolate ni former President Duterte, parang lahat sila nagkagulo-gulo na nung wala na si Digong. So ngayon, gusto kong i-frame up sa inyo mga minamahal na si Sara Duterte ang nagpagulo sa kanila, wala nang DDS ngayon, kumbaga SD na. Sara Duterte team na, naging divided sila. Ano yung pinagmula ng away? Ngayon, para sa akin, nang nakikita kong tunay na biktima dito, si Hanelet at si Bongo. After mapakinabangan nila, itatakwil na lang nila. Diba? Parang ganun yung nangyayari. So ngayon, ang kwento nito, parang si Sara Duterte yung black sheep sa kanila. Mismong kaalyado niya, tinitira niya. Diba? Mismong pamilya niya, tinitira niya. So ganun ka-desperado. Ganun kasama kung titingnan natin itong si Sara Duterte. Diba? Kaya parang ngayon palang tinutunaw niya na sa mapa itong si Bongo. Paano ba naman kasi si Bongo, may hangad din ata itong maging presidente, lalo pat sabi niya, ang bisyo ko ay magserbisyo. Hangad din ata ni Bonggong maging presidente. Ngayon, itong si Sara Duterte, parang ayaw masapawan. Kaya binubukan na agad nila sa mapa, itong si Bongo. Diba? So ngayon, ang tanong lang natin dito may nakarating kasi sa ating chismis. Ang tanong lang natin ngayon, totoo mong pinagbabawalan si Hanelet na pumasok or dumalaw kay Digong? And totoo din ba na merong pumipigil kay Bongo na pumunta doon sa dahig? Nagtatanong lang ako kasi parang, di ba, nakakapagtaka lang. Alalay, ayaw puntahan si Digong. Asawa, ayaw papasukin. Sino yung may control sa lahat? Pansinin ninyo. Kayo, mga minamahal, pag-isipan ninyo. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.